Taong 2019 nung niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Ito raw ang naging hudyat ng mga residente na umakyat sa bundok sa paanyaya na rin ng di umano nagpakilalang bago nilang tagapagligtas. Ang nooy 17 anyos pa lang na si Jay Renz. Nakalaunan, tinawag na Senyor Aguila. Pinangako ni Senyor na kami daw ay makapunta sa langit. Kasi daw may aftershock at may tsunami na mangyayari. Pero sa pamumuhay nila sa bundok, ang mga bata di umano sa pilitang pinagtrabaho. Si nanay sa military training. Ang mga menor de edad, illegal ding ikinasal at puwersahan pang pinaghahalik. Wala namang nangyari dito na forced marriage. Wala namang akong kinakasal. Hindi naman ako pare. Bahagi rin daw ng nakukuha ng mga miyembro na benepisyo mula sa gobyerno, kinakaltasan. Yung aming funds is pagtutulong-tulungan naming lahat mag-ambag-ambag. Ugali kasi namin yung pagbabayanihan. Sa Senado, inimbestigahan ang mga nagreklamong dating miyembro. Kasama na ang 15 anyos na si Jane, hindi niya tunay na pangalan, na sapilitang ipinakasal daw ni Senyor Aguila. Ilang taon naman yung asawa mo? 19 ngayon, nung 19 pinaris kami, ngayon. 18. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Pagkauman sa among kasal, kailangan magdog, may anak, pauli. Muingon sila nga, kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. 12 years old, pipilitin mo makipag-sex. Ha? Yan totoo, Your Honor. Ibinunyag din ni Jane na minsan na rin di mano siyang niyayang makipagtalik ni Senyor Aguila. Iyak ko yung sugod. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kong ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay biskay imo na ng kuan kay Ginoo na nang ingon nimo. Mumagakot may kuan buhangin. Yet it does. Baka yung sinasabi nila na Salonera Training Camp, yung layunin is to develop through cultural purposes, through video filming. Puro naman yun mga kahoy, mga props lang yun. Props lang ba? Di, tinaod na armas. May punishment po kapag napag-alaman na tumakas ka. Minsan, padol, restricted ka sa paksol. At imasi-masi ka pa doon, tusok ulo. Hindi prohibited, regulated. Baka na mapasukin kami ng mga masasamang tao. They swear to tell the truth. Nitong November 7, may mga bagong nagbigay ng testimonya sa Senado. Kabilang ang 79 anyos na si Tatay Pedrito na di umano tinorture ng armadong grupo ng SBSI na kilala bilang mga Aguila. Ito'y matapos daw nito di umano kinulam si Mamerto Galanida, ang vice-presidente ng SBSI. I would like to play this video. Dati, close kayo ni Mamerto, pero pinagbintangan ka niya na may black magic at kinulam siya, tama ba? Pagtukar ato, di ko na nga, di pasumilan ko nung gidautan. Sus, paglagwa na ma'am kay may abri itong abri spiritual, bang! Maor nagbala di sundong ka nga kabuga. Ang itinuturong nagpaputok kay Tatay Pedrito, ang leader ng mga Aguila, na kinilalang si Pidoy Buntad. Hindi ko po yan kilala. Siya yung nagpaputok sa'yo at sumuntok sa'yo? Siya. Sure ka? Sure lagi. Si Randolph naman, hindi raw pinayagang makababa ng bundok para dalhin sa ospital ang bagong silang na anak. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Namatay ang kanyang sanggol. Tinatayang nasa 200 ng mga sanggol at bata ang inilibing daw ng grupo sa tuktok ng isang bundok. Hinukay ito ng mga tiga-NBI at isa sa mga nahukay ang labi ng sanggol na nagtugma sa DNA ni Randolph. Napakahirap sa akin pero masaya na rin ako kasi totoo pala yung anak ko na nandun. Ayon pa kay Randolph, may mga pagkakataon pa na mismong si Senyor Aguila raw ang nagsagawa ng internal examination sa mga buntis o yung mga hirap manganak kahit hindi naman ito doktor. Sinabi ng asawa ko yon na inaiisi siya kasi si Senyor Aguila ay kinikilala naming doktor doon. In case na murag maglisod na ang magmanganak, mo anak na siya.
Jerens, totoo yan na ikaw nagkandak ng IE kasi ikaw ang doktor doon? Wala kong alam yan. Ang sinasabi niya. Palala ng palala, Mr. Chair. Isa naman sa mga unang naglahad ng di mano pang-aabuso ng SBSI, ang dati ring miyembro nito na si Lovely. Ang ama ni Lovely, isa raw sa mga namatay sa kapihan matapos itong hindi payagan pumunta ng ospital. Dahil nakatakas na noon si Lovely mula sa sitio kapihan, ni hindi raw niya nagawang dumalo sa libing ng kanyang ama. Nagkasama ang loob kami ng pamilya ko, lalong-lalo na sa mother ko, itinakwil nila ako. Nitong October 30, muling umakyat si Lovely sa sitio kapihan upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Nung pumunta kami sa puntod, ang daming agilang sumama sa amin. Pero naging tensyonado ang muli nilang pagharap sa mga naiwan niyang kamag-anak sa bundok. Mga mo na ito mga agila, among gusto! Unin na, gusto na magmakulo, among kamakula bilang katuloy. Makumbinsi niya kaya ang mga ito na bumaba na ng bundok